Yung isang repolyo, gawin natin burger steak ito. Don't worry dahil pati paggawa ng gravy, ituturo ko. Gagamit tayo ng isang pirasong repolyo. Bale palalabasin natin yung water content nito. 2 kutsara ng rock salt ang nilagay ko. Ipinakita ko lang dito na nagtutubig na siya. Pero pwede nyo nang diretsong banlawan yung repolyo. Hugasan na natin para mabawasan yung alat nito. Tapos pigain natin yung repolyo. Next, isang lata ng corned beef ang nilagay ko. 4 na bawang, paminta, kalahating tasang harina, at isang pirasong itlog. Hindi na tayo maglalagay ng asin kasi medyo maalat na yung repolyo natin. Naglagay ako ng corned beef para medyo may lasang karne ito. Pero kayong bahala kung puro repolyo ang gagamitin nyo. Gagamit ako ng pang moldy dito. Medyo kakapalan ko yung patty para kitang kita sa video. Then, siksikin natin to. Dahil medyo makapal, 5 patty lang ang nagawa ko. Ilalagay muna natin to sa freezer ng 2 oras para tumigas. Kalahating tasang harina, paminta, at asin pampalasa. Maglagay din tayo ng isang pirasong itlog bilang binder. At konting tubig. Habang pinapatigas natin yung patty, gawin na natin yung gravy. Magtunaw tayo ng 1 kutsarang margarine, 1 kutsarang harina. Nagbuhos din ako ng tubig dito. 1 pirasong beef cubes. At yung mushroom na nakalata. Pero kung nagtitipid kayo, kahit hindi na kayo maglagay nito. Paminta naman, pampalasa. Kapag medyo maalat pa, magdagdag lang kayo ng tubig dito. Yung patty, pwede nyo nang pirituhin ng ganito. Pero ako, maglalagay pa ako ng breadcrumbs dito. Ilubog natin to sa ating butter. Tapos, balutan natin to ng breadcrumbs. Ang gagawin ko kasi ay crispy yung labas pero malambot yung loob nito. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos, pirituhin natin yung mga patty into low heat hanggang sa mag-golden brown nito. Kailangan mahina lang ang apoy para hindi agad masunog yung breadcrumbs nyo. Ang liwanag talagang tingnan kapag puti yung non-stick pan. So, okay na. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Buhusan natin ng gravy yung ibabaw nito. Kaya kung gusto nyo pang makapanood ng mga murang recipe na katulad nito, mag-follow lang kayo kay Lokong Kusinero para ma-update kayo sa mga susunod na video.